Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong si former President Duterte tungkol nga dito sa issue sa kanya sa ICC. So may binalita kanina sa Manila Times, no, ipapakita ko yan sa inyo, itong si political analyst na si Contreras, nagsalita siya at reaction niya tungkol nga dito sa ICC na gusto talagang paimbestigahan itong Pilipinas sa ginawa ni former President Duterte. Yan ang pag-uusapan natin at ipagtanggol ko talaga itong ating former President Duterte dito sa mga sinasabi dito ng analyst na itong si Contreras. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko yan ipagpatuloy, bago tayo magre-react dyan sa kanyang sinabi, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, itong Donmar TV. Okay? Sa Facebook at sa YouTube, sabay-sabay tayong mag-follow and like and share. Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-follow, i-subscribe itong Donmar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa YouTube at Facebook, Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, itong overdose coffee, sa mga audience ko dito sa Dumaguete, you try overdose Dumaguete. Overdose coffee. Merong mga hot and cold coffees at meron din silang mga cakes. At ito ay malapit sa PhilTrust Bank, no? At located ito sa Silliman Avenue. Okay? You visit lang near PhilTrust Bank sa Silliman Avenue. Hanapin niyo yung Overdose Coffee of Dumaguete. Okay? So, ito na nga. Pag-usapan natin itong sinabi ni political analyst si Contreras. Political analyst raw ito. Ito lang naman yung sinabi niya. Ito yung binalita ng Manila Times. Antonio Contreras sa Manila Times. Sabi niya dito, no, sa kanyang binalita dito sa Manila Times, meron raw 3 of the 5 members of its appeals body can continue to insist that it has jurisdiction over the acts of Rodrigo Duterte during his tenure as president and as mayor of Davao City. So, itong ICC, sa madaling salita, naghahanap ito ng paraan para matuloy yung kanilang pag-imbestiga kay former President Duterte sa ginawa niya sa programa niya. Alam nyo na, hindi ko pwede niyang mabanggit yan dito. Gusto talaga nilang paimbestigahan. Alam naman natin yan. Nag-i-insist yan. Kapal na mukha niyang mga ICC na yan. Okay? So, sabi ni Contreras, itong mga galaw ng ICC na ito, ang ibig raw sabihin dito, no? Ang ICC gusto lang malaman ng buong mundo, no? Ito yung layunin ng ICC. Gusto nilang malaman ng buong mundo na ang Pilipinas raw ayaw na i-prosecute itong si former President Duterte. Yan ang gustong mensahe na to tell the world, no? Ang ICC gusto nilang i-tell ang world na ang Pilipinas ayaw na i-prosecute itong si former President Duterte. Yan ang analysis ni Antonio Contreras dito. Ayaw raw ng Pilipinas. So ibig sabihin, nag-analyze ako dyan, mahal na mahal ng mga kababayan natin, most if not all, mahal ang ating former President Duterte. Nagustuhan yung kanyang ginagawang programa. Di ba? So ngayon, ang ICC, hindi sila makapunta dito sa Pilipinas, hindi sila
Pinagbawalan na sila ng Presidente Bongbong Marcos na pumunta dito, ayaw nang makikipag-cooperate. Oh, sabi ni Contreras, analysis niya, walang magawa na itong ICC, sinisiraan tayo sa buong mundo. Sinisiraan tayo. Kung paano tayo sinisiraan, yun lang naman na kinaskade nila yung mga mensahe na ito raw Pilipinas, pinoprotektahan raw natin si former President Duterte. Which is true. Okay? Kasi, sang-ayon ang halos lahat, kaya nga most if not all, sang-ayon tayo sa ginawa ni former President Duterte. Sa kanyang build, sa kanyang programa na mas-save yung mga taong bayan sa mga negative na mga pangyayari. Ayaw kong sabihin dito dahil negative yan eh. Di ba? Yung mga, alam nyo na, giyera laban sa bawal na gamot. Maraming nangyayari, maraming mga inosenteng bata, mga kababaihan, maraming mga negosyong nawasak, nasira, maraming buhay ang meron pang mga kinabukasan sana yung ating taong bayan, mga kabataan, naputol dahil dyan sa bawal na gamot na yan. Okay? Ayaw kong sabihin yung word na yan dahil pinagbawal yan dito yan sa YouTube at sa Facebook. So yan ang ibig sabihin ni Antonio Contreras. Ito pa yung sinabi niya. Lest it be misconstrued. I am not denying any victim of his alleged atrocity their right to hold Duterte accountable. Abuses were indeed committed, summary executions happened, and rights were violated in the course of the, you know what's the program, and even during the Duterte's term Davao City Mayor. So ibig niyang sabihin, sa panahon ni former President Duterte, marami rong nagawa itong si former President Duterte na mga na-violate niya. Okay? Which triggered the ICC to investigate. Davao City Mayor Duterte is even on record exhorting the police to inutusan raw ni former President Duterte ang ating kapulisan na ganito ang gagawin sa mga abusadong, alam nyo na, that he is willing to go to jail for this. However, it is totally false for anyone to accuse the Philippines of having no capability and therefore unable to handle and adjudicate any case which may be brought against him in a court of law. To believe so is to impose not only our system of justice, but even the entirely of the rule of law in our country. It implies that we are a failed state. Dahil daw rito na hindi raw natin pinapayagan yung ICC na investigate dito, we are a failed state daw. Consider raw tayo na failed state dahil kagaya raw tayo sa kategorya ng Sudan o Libya. Na ang ICC ay gawin nila to render judgment on the acts of our former president. So, ito yung analysis ni Antonio Contreras. Ibig sabihin, itong taong to, gusto siyang makapasok ang ICC dito. Ang tanong ko sa iyo, Antonio Contreras, bakit ba mahalaga yan sa inyo? Hindi mo ba alam sa ginagawa ni former President Duterte, maraming na-save na buhay at that time? Sabi mo, marami sigurong mga casualties, ganon, ganyan. Pero, at the end of the day, no, marami ang nagsasabi, yun ang pinaka-best na gawin. Dahil sobrang malala na ang nangyari ang ating bansang Pilipinas. Okay?
So, wag mong ikumpara na kagaya tayo ng Libya at Sudan. Wag mong sabihing failed state tayo dahil ang justice system natin dito ay gumagana. Okay? Hindi ibig sabihin na ang Pilipinas ayaw i-prosecute si Duterte, pero majority ng taong bayan ay mahal itong ating former president. Excuse me. Okay? Kaya ayaw nating makapasok yung ICC na yan kasi it's a waste of time and energy. Bakit sila pupunta pa rito? Ang taong bayan naman nagustuhan yung programa ni former President Duterte. Konti lang kayo. Isa ka lang Contreras sa mga tumututol dito na ang ICC gusto mong mag-imbestiga rito. Konti lang kayo. Halos lahat ng Pilipino ayaw dyan sa ICC. Kayong mga audience ko dito, kayo na ang mag-react dyan. Ano ang masasabi nyo dito tungkol sa issue na ito about the ICC? Failed state raw tayo. Failed raw ang Pilipinas. Ano masasabi nyo? Comment, react. Babasahin natin yung mga reaction nyo, mga comments nyo sa comment section. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Like and share this video para kakalit sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, patuloy nating ipagtanggol ang ating former President Duterte dahil maganda ang kanyang layunin sa ating bansa. Okay? Guys, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.